na manalangin muli. Aming Ama at aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, at Diyos ng awa, Diyos na mahabagin, kami po ay lumalapit sa iyo sa mga oras na ito, Panginoon, at nagpapasalamat po kami sa magdamag na kami ay iningatan mo, nakapagpahinga ang aming mga katawan, at salamat po sa panibagong araw na ito na ibinukas mo sa amin. Panibagong kalakasan, panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa malayang pagkakataon na kami ay sama-samang nakakapagpuri sa iyo at sama-samang nakakapag-aral ng iyong banal na salita at kami ay sama-samang nakakapanalangin. Nihiling po namin sa iyo, O Diyos, na kami ay tulungan mo sa umagang ito sa pag-aaral namin ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng karunungan, bukas na isipan, at higit lalo sa lahat, bukas na puso para sa iyong mga salita, para sa iyong mga instruction sa amin. Turuan mo po kami ng mga biblical principles na sa aklat po ng Genesis, sa kasaysayan ni Abraham at ng bayang Israel, at nawa ito po ay maiakma namin sa aming pong mga personal na buhay. Patuloy kang maluwalhati at patuloy kang mapapurihan, Panginoon. At sa oras pong ito, O Diyos, ay amin din pong inaalala sa aming panalangin si Brother Michael Yanduk na sa kasalukuyan po ay nakakonfine sa hospital due to bone fracture sa kanya pong kanang kamay. At amin pong hinihiling sa iyo na sa kanyang operasyon, ito po ay maging matagumpay. Bigyan mo ng karunungan ng mga doctors, nurses, and all the medical staffs na mag-handle sa kanyang operation. At hinihiling po namin sa iyo, O Diyos, ang paggaling ni Brother Michael at comfort and provision sa kanyang pamilya. Again, Lord, we thank you as we commit to you the rest of our worship service this morning. We are so grateful and we really appreciate, Lord, for giving us the freedom such as this. Lord, we glorify your name, we honor your name, we adore you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let me share with you my screen, and tayo po ay nasa aklat ng Genesis, at sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, tatalakayin po natin ang kabanatang 21 ng Genesis. So, I suppose na nabasa nyo na ho yung Genesis chapter 21. Alam ko po na marami sa inyo ang in advance ay binabasa na ang Genesis. And I encourage you to continue with that. At para po dun sa iba, kung hindi nyo pa po ito ginagawa, I encourage you na you read in advance and you read it over and over and over again, no? Kasi maaari pong ang Diyos ay merong ibang kaparaanan para po tayo ay kausapin niya sa mga salita niya na atin pong binabasa. So it is not only through me, but I believe God will deal with you on a personal basis. So kaya I encourage you na basahin niyo po yung Genesis, at kahit paulit-ulit to, kahit paulit-ulit, na basahin natin at basahin po natin ito in advance para pagdating natin ng araw ng linggo na ating pong tatalakayin yung mga kabanata ay nabasa nyo na somehow at meron na kayong more or less may idea na ho kayo kung ano ang content ng particular chapter na atin pong tatalakayin sa araw ng linggo. So today, we are on Genesis chapter 21. Tapos na ho natin yung Genesis 20, and alam ko ho na marami sa atin ay pinagpala ng Diyos sa kanyang mensahe nung nakaraang pong linggo. So, ngayon po ay itutuloy natin yung Genesis 21, and let us read verse 1 ng Genesis 21.
Ang sabi po dito, Adonai remembered Sarah. Sa iba pong translation, ito ay Lord God, no? Remembered Sarah, at yung pong remembered sa ibang translation, ito ay visited. No? The Lord God visited Sarah as he had said, and Adonai did for Sarah what he had promised. Now, I gave emphasis doon po sa word na remembered, na in other translation, ito po ay visited Sarah. So, which means, ang Diyos po ay makikita natin dito sa yugtong ito that He is now in action to fulfill what He has promised or what He had said. So, makikita ho natin dito na ang Diyos ay kumikilos na ho para tuparin at ganapin ang kanya pong ipinangako kay Abraham at kay Sarah na sila ay magkakaroon ng lalaking anak. At ang sabi po rito, Adonai remembered Sarah as he had said. No? As he had said. So, nagbibigay ho sa atin ito ng katiyakan na kung anuman ang ipinangako ng Diyos, ito ay kanyang tutuparin. Kung ano ang kanyang sinabi, ito ay kanyang gagawin. At wala pong ibang pagkukuhaan tayo kung ano ang sinabi ng Diyos, kundi sa kanyang banal na salita. Kahit kung ano ang kanyang inihayag, kung ano ang kanyang sinabi, ito po ay magaganap, ito ay mangyayari. Sa panahon pong ito ng Genesis 21, 25 taon na ho ang nakararaan nung ipinangako ng Diyos sa mag-asawa na sila'y magkakaroon ng lalaking anak, isang promised child. At ito po ay sa katauhan ni Isaac. At 25 taon na ho ang nakalipas. At ngayon lang isa sa katuparan ng Diyos. Now, hindi po ibig sabihin dito na naalala ng Diyos si Sarah, ay nalimutan ng Diyos si Sarah. Ito po ay isang expression lang, no, na tutuparin ng Diyos kung ano ang kanyang ipinangako. Kung ano ang kanyang sinabi ay kanyang gagawin. Kaya we can rely on the Lord. Siya po ay reliable. Siya po ay may isang salita, ika nga. Siya ay may palabra de honor. At kung ano ang kanyang sinabi, ay kanya pong gagawin ito. Ito ay kanyang tutuparin. Kaya't makakatiyak po tayo na sa mga pangako ng Diyos sa atin ay hindi niya ito nakakalimutan at ito sa takdang panahon ay kanya pong gagawin. Katulad ng kanyang ginawa kay Abraham at kay Sarah na from the time He gave that promise to them, 25 years later, bago po ito nagkaroon ng katuparan sa kanilang mag-asawa. Kaya't kung ano po ang sinabi ng Diyos, kung ano ang kanyang ipinangako, ay kanya pong tutuparin ito. Ito ang ating Diyos na sinasamba, ito ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ito ang Diyos na ating pinaniniwalaan. May isang salita at may kakayahang tuparin kung anuman ang kanyang ipinangako sa atin. In verse 2 it says, Sarah conceived and bore Abraham a son. So now here is a process. No? Hindi basta nagkaanak. Kumbaga, siya po ay nagbuntis at kanyang ipinanganak ang isang lalaking anak. At in-emphasize dito na ito ay nagyari nang sila ay parehas matanda na. Si Abraham sa panahon na ito ay 100 years old na, si Sarah ay 90 years old na. Pero wala ho tayong wala hong imposible sa ating Panginoon. Sa kabila ng kanilang katandaan, si Sarah ay baog pa at lampas na siya doon sa panahon ng pwede siyang magkaanak. Pero miraculously, siya po ay nagkaroon ng anak at ito ay ipinangako ng Diyos. Ito ay sinabi ng Diyos kaya magaganap po ito, anuman ang sitwasyon. At ang sabi diyan, at the very time God had said to him, or in other translation, ito po at kumbaga at the appointed time. So ang ating pong Diyos ay merong mga itinakdang panahon. Although
sa kaharian po, sa kalangitan, ay wala pong concept ng time doon. Wala po silang kalendaryo. Ang kalendaryo ho ay dito ho sa atin yan. But in heaven, there is no concept of time. Ibig sabihin, wala pong January, February, March, April, kundi ngunit mayroong itinakdang panahon ang Diyos para sa lahat ng kanyang mga gustong maging kaganapan dito po sa sangkatauhan. At dito sa panahon na ito, sa pag-uumpisa ng Diyos na buuin ang bayang Israel sa pamamagitan ni Abraham at ni Sarah, ay ito na po ang unang anak, no, para isakatuparan ng Diyos na mula kay Abraham ay mag-isisilang ang bayang Israel, na kung saan ang bayang Israel naman po ay gagamitin ng Diyos upang kanyang ihayag ang kanyang attributes, ang kanyang karakter, kung sino siya, gagamitin niya naman ang bayang Israel. So naganap po ito in his old age ni Abraham at ni Sarah, doon po sa panahon na itinakda ng Diyos, no? At the very time God had said to him. So I can only emphasize na once God said it, it will be done. No. And then verse 3, it says, Abraham called his son, born to him, whom Sarah bore to him, Yitzhak. Or sa atin po sa English ay Isaac or Isaac. Now, mapapansin ho natin in chapter 21 ng Genesis as we read along, ay paulit-ulit po itong binabanggit na his son, lagi yung binibigyan ng emphasis na si Isaac ay anak ni Abraham, no? Lagi pong may ganoon. At mapapansin din natin na si Ismael na anak ni Abraham kay Hagar or kay Hagar ay isang beses lang ho, no? If I remember right, isang beses lang na binanggit na siya ay anak ni Abraham. Pero pagkatapos nun ay wala na. Hindi na siya dinescribe as anak ni Abraham. Ang lagi yung dinidescribe na anak ni Abraham dito ay walang iba kundi si Isaac. Bakit to? Ano ang significance nun? Sapagkat si Isaac po is the son of promise at hindi po si Ismael. Kaya ang binibigyan po ng emphasis dito ay yung ipinangakong anak, na kung saan ay doon tutuloy ang lahi ni Abraham upang mabuo ang bayang Israel. At alam ho natin na siya yung kumbaga kasama po sa seed of Abraham. And of course, alam ho natin na ang talagang itinuturing na seed of Abraham ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang ating pong Mesaya. At doon siya manggagaling, no? At makikita ho natin na mayroong mga similarities itong si Isaac kay Jesus Christ. Si Isaac ho ay ipinanganak sa isang babae na mayroong patay na sinapupunan or yung dead womb, no? Pero siya po ay isinilang, at ang Panginoong Jesucristo ay isinilang din po sa isang galing naman siya sa virgin na babae. And ang ating si Isaac po ay ipinanganak sa appointed time ng Diyos, at ganoon din po si Jesus Christ ay ipinanganak at the appointed time of God. No? So may mga pagkakaparehas si Isaac at saka ang Panginoong Jesucristo. Kung kaya't si Isaac po ay siyang tinaguriang siya po ang the promised son, at si Jesus Christ naman po ay ang tinaguriang ang ating pong Messiah. Okay? Now, let's move on to chapter verse 4. Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 days old, as God had ordered him to do. Now, again, nakita ho natin ulit dito, no? Binanggit na naman, Abraham circumcised his son, no? Isaac or Isaac. Now, when he was 8 days old. Now, ito po ay makikita natin na ang circumcision ay naging batas ito
sa panahon pa ho ni Moses. Sa panahon pa ho ni Moses, naging batas ang circumcision na ang mga lalaki na 8 days old ay kailangang i-circumcise na. So sa madalit salita, sa panahon pong ito na ang law ay hindi pa nag-e-exist, ay inireveal na ng Diyos kay Abraham ang Torah. Inireveal na sa kanya in advance, kumbaga po, yung law of circumcision. And Abraham in his faith, sinundan niya po ang he obeyed the Lord, he obeyed God in circumcising his son, si Isaac. Now, si Isaac po ay circumcised when he was 8 days old. Bakit po 8? Ano po ba ang significance ng 8 na ito? Well, in the Hebrew numerology, ang 8 po is ano po ito, no? Ito po ay number of redemption. So kaya dito pa lang ho sa panahon na ito ni Abraham at ni Isaac, we have already the message of redemption. Nandito na ho 'yon, no? Yung circumcision, alam ho natin na yung foreskin ay kinakat at nagkakaroon ng dead skin. Meaning to say, yung flesh ay namamatay. So, for redemption to happen, there must be that, yung mamatay yung flesh, no? Para magkaroon ng redemption, para magkaroon ng regeneration. So, this is somehow, the message of redemption is already being revealed dito po sa pagkakapanganak kay Isaac at sa kanyang pagkaka-circumcise. And because Abraham was faithful to God, hindi po ibig sabihin na siya ay sinless, but Abraham was faithful to God. So the Lord is somehow revealing already to Abraham what is to come. Like for example, yung pong law of circumcision that he has already applied with his son Isaac. And in verse 5, ang sabi po, Abram was 100 years old when his son Isaac was born to him. Now the word Isaac or Isaac meaning laughter. No? At sabi po doon sa verse 6, Sarah said, God has given me good reason to laugh. Now everyone who hears about it will laugh with me. Now, dito po sa verse 6 na ito, yung pagtawa po ni Sarah dito, ay hindi po ito katulad nung naunang nung inireveal sa kanya na siya ay magkakaanak at siya ay natawa. Yung pong nakaraan ay natawa siya dahil hindi siya naniniwala. Kumbaga siya ay skeptical. Kaya siya natawa noon. Kumbaga parang pinagtawanan niya ang Diyos. Dahil nakikita niyang imposible na silang magkaanak ni Abraham, matanda na sila parehas, baog siya at lampas na siya dun sa edad ng maaari siyang magbuntis. Kaya siya nagtawa noon. Pero po sa pagkakataong ito, ay hindi siya nagtawa ng katulad noon. Ito po ay siya po ay nag-rejoice. Siya po ay joyful dahil ang sabi diyan, God has given me good reason to laugh, no? Now everyone who hears about it will laugh with me, meaning everyone will rejoice with her. And she was rejoicing actually sa pagkakaroon nila ng anak na lalaki at alam niyang ito ay ipinangako ng Diyos sa kanya. At alam niya na ang pangalang Isaac ay ibig sabihin laughter, no? At kaya po si Sarah at this point in time, siya po ay rejoicing, siya po ay joyful dahil ang Panginoon ay tinupad ang kanyang pangako. Hindi ganoon naman po, hindi ho ba? Kapag ang Diyos ay nakikita natin na ang kanyang pangako ay isinasakatuparan niya at ito ay nawi-witnessan natin, nasasaksihan natin, ang kanyang pangako sa atin ay nagiging reality sa atin, nagki-create po ito ng joy sa heart natin. We rejoice in it na ang Diyos ay pinufulfill kung ano ang kanyang ipinangako at ito ay ating nararanasan. So, nagki-create ito ng joy in our hearts and we are rejoicing
before the Lord. So kaya sabi niya, God has given me good reason to rejoice. Now, everyone who hears about it will rejoice with me. So lahat po sila masaya, no? Even, of course, Abraham, masaya po siya sa pagkakaroon ng panibagong anak na lalaki. At ito ay ang anak sa pangako. Now, verse 7, and she said, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? Nevertheless, I have borne him a son in his old age. Now, nung panahon pong yun ay siguro iniisip po ni Sarah at ng kanyang mga kaibigan, kanyang mga kamag-anak, sino ang magsasabi niya po dito? Sino magsasabi kay Abraham na si Sarah ay mag-aalaga pa ng anak? At ang binanggit po dito ay mga anak, no? That Sarah would nurse children. Kumbaga, may makakapagsabi ba noon na si Sarah, may makakapagsabi ba kay Abraham na ang kanyang asawa mag-aalaga ng bata? Samantalang o ng kanilang mga anak, samantalang alam nilang matanda na si Abraham, matanda na si Sarah, at baog at lampas na sa edad ng pagbubuntis. Pero sabi niya, nevertheless, I have borne him a son in his old age. So this is indeed God's performing miracles before their very eyes. What he has promised in Genesis 12, he now fulfilled in Genesis chapter 21 after 25 long years of waiting. Ay nakita ho natin na nagkaroon sila ng anak. So sino ang mag-aakala na sila ay magkakaanak pa? Ngunit ito po ay nangyari at nangyari po ito dahil sa pinangako ito ng Diyos sa kanilang mag-asawa. In verse 8, the child grew and was weaned, and Abraham gave a great banquet on the day that Yitzhak was weaned. So, lumipas po ang panahon. Sa panahon na ito ay nasa edad 3 hanggang 4 na taong gulang na po si Isaac. At nung siya po ay inawat na sa pagdede at siya ay kakain na ng solid food, na siya ay kakain na ng real food, ay nagbigay po ng isang malaking piging si Abraham. At ito po ay punong-puno, ibig sabihin nito, punong-puno ng kagalakan si Abraham. Punong-puno siya ng kumbaga ng tuwa, kaya siya ay naghanda nung inawat na sa pagdede si Isaac at siya ay kakain na ng solid food. So big deal ho sa kanila ito, no? Big deal sa mga Israelita ang mga ganitong pangyayari. So ngunit sa pangyayari pong ito, no? Kumbaga sa pelikula talagang meron hindi gaganda ang pelikula kung walang kontrabida no? Ngunit sa pangyayari pong ito, habang nagsasaya si Sarah, habang nagsasaya si Abraham, habang nagsasaya ang kanilang ibang mga kaibigan or kamag-anak or kakilala, meron pong hindi natutuwa sa nangyaring ito. Dahil ang sabi po dun sa verse 9, Sarah's son of Hagar the Egyptian, whom Hagar had born to Abraham, making fun of Yitzhak. No? Making fun. Or ano ho ito? Kumbaga, hindi gusto ni Ismael, hindi gusto ni Hagar ang nakikita nila. Dahil bakit to? Bakit kumbaga yung making fun, kinukutya po, no? Kinukutya hindi natutuwa si Ismael, hindi natutuwa si Hagar sa pagkakasilang ni Isaac. Unang-una, kung naaalala niyo po, si Hagar ay slave, no? Siya ay servant, maid siya, no, ni Sarah. Ngunit dahil hindi nga magkaanak si Sarah, kaya ginawa ni Sarah ay ibinigay niya yung kanyang katulong na si Hagar at siya'y naanakan ni Abraham. At dahil sa pangyayari na yon ay kumbaga lumaki ang ulo ni Hagar or ni Hagar
at minaliit niya si Sarah. At nung kapanahunan po nila na yon, ang babae kapag hindi nagkakaanak ay itinuturing nilang curse yun at hindi maganda yon. At siya ay talagang kinukutya siya ng maraming tao. Napapahiya siya. So, at nakita ni Hagar na nag-take advantage siya doon at gusto niyang kumbaga po mas umibabaw pa siya kay Sarah. Lampasan niya itong si Sarah dahil ngayon may anak na siya. Pero nung isilang si Isaac ay nagbago po ang lahat. Naramdaman dito ni Hagar na maiitsapwera na siya unti-unti. Nung lumabas si Isaac na isa pang lalaki, maiitsapwera na ang kanyang anak na si Ismael. At hindi na si Ismael ang magiging tagapagmana. At hindi na siya ituturing na asawa, kundi si Sarah na. So kaya po hindi ito nagustuhan. By this time, si Ismael po is about 13 to 15 years old na nung mga time na ito, no? Nang isilang si Isaac. So malayo ang agwat nila. Kaya po yung making fun of Isaac po dito is he was making mockery of Isaac, no? Kumbaga po dahil hindi nila gusto yung nangyayari na yon. So nagkakaroon na ng tension na naman sa pamilya, no? For many years. For many years po, for 13 to 15 years, walang tension dahil nag-iisa lang si Ismael. Pero nung dumating na sa buhay nila si Isaac, ang anak sa pangako, eto na po, nagkaroon na ng tensyon. At hindi na ito nagustuhan ni Hagar, hindi na ito nagustuhan ni Ismael. At dahil po dito, sabi ni Sarah kay Abraham, throw this slave girl out and her son. I will not have this slave girl's son as your heir along with my son Isaac. So, nakita niyo po, meron ng tension na nabuo doon sa kanilang tahanan, doon sa kanilang pamilya. So, sabi ni Sarah, throw this slave girl out and her son, no? And her son. I will not have this slave girl's son as your heir along with my son Isaac. Ayaw niyang may makahati sa mamanahin ni Isaac. No? So, kaya pinapalayas niya. Now, by law, nung panahon nila, by law, ang totoong may karapatan na palayasin si Hagar ay walang iba kundi si Sarah. Kasi si Sarah po ang nagmamay-ari kay Hagar, hindi po si Abraham. So, kaya kapag halimbawa sinunod ni Abraham ang sinabi ni Sarah na palayasin na yung si Hagar kasama yung anak, then ang ibig sabihin po nun ay lahat ng pwedeng manahin ni Ismael, lahat po yun ay mawawalang bisa yun. Pero may karapatan si Abraham na yung pong si Ismael ay wag niyang palayasin at si Sarah mayroon siyang karapatang palayasin si Hagar. So, kaya kung gusto ni Sarah na palayasin si Hagar, kaya niyang gawin. Pero bakit niya po inihiling kay Abraham na gawin ito? Kasi gusto ni Sarah na isama si Ismael. Kasi ang may karapatan po bilang ama si Abraham na si Ismael ay hindi niya isamang palayasin doon sa nanay. At kapag ginawa niya po ito, pinalayas si Hagar at iniwan si Ismael, then si Ismael ay merong karapatan doon sa mga mamanahin niya kay Abraham. Magkakaroon sila ng hati ni Isaac. Kaya po si Sarah, alam niya na meron siyang karapatan na palayasin si Hagar. Pero wala siyang karapatan na palayasin yung anak. Ay, nawala po ang aking screen. Dali lang po. Biglang ayan. So, kaya po dito si Sarah ay hindi niya basta dahil ang talagang ni Sarah
ay si Ismael ay kasamang mapalayas. Kasi pwedeng-pwede niya naman palayasin si si Hagar. Dahil kanya si Hagar eh. By law, siya ang may authority. Pero hindi niya pwedeng palayasin yung anak. Kaya ang magdidesisyon sa anak ay yung pong si Abraham. No? Now, si Abraham po ay walang kaalam-alam sa mga oras na ito na tinutupad lang ni Sarah kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kung natatandaan niyo po, sinabi na ng Diyos kay Abraham na, na siya ang bahala kay Ismael. At sinabi na ng Diyos kay Abraham na pagpapalain niya si Ismael. Ano ho? Pero nandoon sa kanya, mahal niya si Ismael eh. Actually, si Ismael po ay siyang itinuring ni Abraham nung una na kanyang firstborn. Kasi wala silang anak ni Sarah eh. And can you imagine po, 25 years pa ang lumipas. At binata na si Ismael. Gano'n na ho ang attachment niya dun sa tatay niya? Gano'n na yung kanyang, gano'n na yung naging pagmamahal ni Abraham kay Ismael? Kaya hindi po madaling gawin para kay Ismael na sundin yung sinasabi ni Sarah na palayasin si Hagar na kasama yung anak. Siguro kaya niyang tanggapin na yung si Hagar mapalayas, pero yung anak hindi niya kayang tanggapin na mapalayas yon. Pero wala ho siyang kaalam-alam dito na si Sarah ay tinutupad lang kung ano yung gusto ng Diyos. No? Kaya po sa verse 11 sabi, Abraham became very distressed over this matter of his son. No? Over this matter of his son. Abraham became very distressed. Actually, yung word na very distressed po na ito ay meron po itong connotation na naging kumbaga parang meron pong connotation na evil, no? Kumbaga talaga pong nagpupuyo sa galit po itong si Abraham dahil ho dito. Dahil naipit ho siya eh. Naipit siya, alam niya naman sa sarili niya na kaya nangyayari ito dahil sa mali nilang desisyon noon ni Sarah. At siya ay pumayag din sa kagustuhan ni Sarah. So naiipit na ho si Abraham dito. Mahal niya po yung kanyang anak na si Ismael. At pero si Isaac po ay mahal niya rin at si Isaac ay alam niya yun yung anak sa pangako, no? Yun ang talagang magtutuloy ng lahi ng Israel. So ng mga Hudyo. Kaya Abraham became distressed over this matter of his son. Medyo hindi na maganda ang sitwasyon talaga. Merong matinding demand galing kay Sarah na palayasin yung kanyang si Hagar kasama yung anak. Hindi pwedeng si Hagar lang. No? Kaya lang, yun nga po, si Sarah naman naiipit din dito dahil hindi niya pwedeng desisyonan si Ismael. Ang pwede niya lang desisyonan si Hagar. No? So kaya po talagang dito, medyo matindi ang tensyon na nangyayari dito sa pamilya. Verse 12, but God said to Abraham, so nangusap na ang Diyos. Ang Diyos na ang pumagitna, kumbaga po. Dahil matindi na ang tensyon doon sa mag-asawa. But God said to Abraham, don't be distressed because of the boy. Now, take note, ang Diyos po ay hindi tinawag si Ismael na son ni Abraham. Ano po ang tawag niya? Boy. No? Don't be distressed because of the boy, referring to Ismael, and your slave girl. Ano po ang sabi ng Diyos kay Abraham? Listen to everything. No? Everything, which means palayasin mo si Hagar, palayasin mo si Ismael. Listen to everything Sarah says to you, no? Because it is your descendants through Isaac who will be counted. No? Because si Isaac po ang anak sa pangako, hindi po si Ismael. Pero ang Diyos ay may pangako kay Abraham dahil alam ng Diyos mahal ni Abraham si Ismael eh. No, napagpapalain niya. Ibig sabihin, hindi niya pababayaan si Ismael. Pero hindi si Ismael ang anak sa pangako. Hindi sa lahi niya manggagaling ang Mesaya dahil hindi siya ang anak sa pangako.
siya ay anak pa nga sa pagkakasala. No? At makikita ho natin dito na kaya nangyayari ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang pagkakasala. No? Hindi lang ho pagkakamali kundi sa kanilang mga pagkakasala. At makikita ho na rin natin dito kung ano ang magiging impact nito kay Hagar at kay Ismael. At nakikita na rin natin kung ano ang impact nito after 15, 16 years. Lumabas na itong problema na ito. No? So, kumbaga parang sa panahon na yun, siguro sabi ng mag-asawa ni Hagar at tsaka ni Sarah, okay na ang lahat, biglang all of a sudden ito na. Tinupad na ng Diyos yung kanyang pangako, isinakatuparan niya na. At ito na nga ho, nagdulot na ito ng matinding tensyon sa kanilang buong pamilya. So, kaya nag-intervene na ho ang Diyos. Pumasok na ang Diyos at ang sabi niya kay Abraham, don't be distressed, no? Don't feel evil, no? Because of the boy and your slave girl. Listen to everything Sarah says to you, because it is your descendants through Isaac who will be counted. Now, verse 13, but I will also make a nation from the son of the slave girl, since he is descended from you. Now, please take note po, no? At ang sabi po rito, but I will also make a nation from the son of the slave girl. Hindi po ito sinabing from your son, no? Kundi son of the slave girl, hindi son ni Abraham. Giving again the emphasis that Ismael is not the son of promise, kundi si Isaac. And Abraham well understood God's message to him. At ang sabi ng Diyos sa kanya, I will also make a nation. Now, please take note po mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, I will also make a nation. And the word nation here is goyim, na hindi po ipinangako ng Diyos na bibigyan sila ng lupain. Dahil ang Diyos ay nangako lang kay Abraham na siya ang bibigyan ng lupain at ang anak sa pangako kay Isaac at sa mga susunod na lahi. Pero yung lahi ni Ismael po ay hindi ipinangako ng Diyos ang lupain. Ang ipinangako sa kanya ay nation, at kapag sinabi po nating nation, yan po ay people at hindi po yan land. No? Samantalang ang Israel po, pinangakuan sila ng lupa at pinangakuan sila ng nation. Okay? Dahil nga po kay Isaac. Now, ang sabi ng Diyos, kaya niya ginagawa ito dahil he is descended from you. Meaning nanggaling siya sa iyo. So madalit salita po, hindi ito ginagawa ng Diyos, no? Hindi niya gagawing great nation si Ismael, hindi niya pagpapalain si Hagar dahil si Ismael ay kumbaga merong ginawang mabuti or si Hagar ay naging mabuting slave girl. Hindi po, kundi ginagawa ng Diyos ito, pagpapalain niya si Ismael on the account of Abraham. Why? Because ang Diyos po ay nakipag-covenant kay Abraham. Kaya dahil ang Diyos ay nakipag-covenant kay Abraham, then ang anumang ipinangako niya kay Abraham ay gagawin niya, at ang pabor ay na kay Abraham, kung kaya yung pabor pong yon ay nadadamay pati yung mga anak. No? Kaya si Ismael dito ay damay doon sa pabor na ibinibigay ng Diyos kay Abraham. Okay? So, tuloy ho tayo sa verse 14. Abraham got up early in the morning, took bread and a skin of water, and gave it to Hagar, putting it on her shoulder and the child. Then he sent her away. After leaving, she wandered in the desert around Beersheba. Now, before I forget, mga kapatid, nung ito po ay ito pong pangakong ito ay isinakatuparan na ng Diyos kay Abraham. Si Abraham mo ay in his old age, 100 years old na. At si Sarah ay 90 years old. Now, ang tingin ho, no, ito ay tingin ng mga rabbi, no, yung mga rabbinical commentator. Ang sabi ho nila, sa kanilang pagtingin, ang Diyos daw po ay hindi magbibigay sa iyo ng pagpapala sa panahong hindi ka handa. Kumbaga po, parang ganito. Kung ako po ay kunyari ay meron po akong ari-arian
at meron po akong, kunyari, meron akong negosyo, no? At maunlad ang aking negosyo at lumalago, well, at ang aking pong apo na si Caden ay 4 years old pa lang. Hindi ko po siyempre ibibigay kay Caden yung pamamahala sa aking mga negosyo, pamamahala sa aking mga ari-arian. Bakit po? Sapagkat si Caden ay 4 years old pa lang. Anong gagawin ni Caden doon? Ano? Wala siyang naiintindihan doon. Kumbaga, kailangan po mag-mature muna si Caden sa tamang edad, sa tamang panahon, at saka ibibigay sa kanya yon kapag kaya niya ng pamahalaan yon. Now, in the same manner po, ganun din ang sabi ng mga rabbinical commentator, ang sabi po ng mga rabbi, na kaya daw po sa panahon na ibinigay ng Diyos kay Abraham ang pangakong ito, na siya'y 100 years old na, ay sapagkat yun daw po ang tamang panahon na mature na si Abraham para i-handle yun daw pong mga pangako ng Diyos, no? 100 years old. Well, yun po ay kaisipan ng mga rabbi. Kaya daw po 100 years old. But I do not know. Yun po ay commentary lang ho ng mga rabbi. Pero the principle remains the same. Okay? The principle remains the same. Na ang Diyos ho, pagpapalain tayo, pahawak sa atin ang pagpapala kung tayo po ay nagmamature na o tayo ay mature na to handle the blessings. Kaya kapag hindi ho dumarating, mga kapatid, baka pa ho immature pa tayo at hindi pa natin kayang i-handle. Kaya't hindi pa ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. So, yung principle pong yun, ano? At hindi po yun ginagawa, makikita ho natin, kaya ako po binibigyan ng emphasis yung the Son, the Son, the Son. Dahil magkakaroon lang ho ng, kumbaga po, ipagkakatiwala lang sa atin yung pangako ng Diyos na yan, ipapahandle sa atin yung mga blessing ng Diyos dahil ho sa, hindi ho dahil sa may ginawa tayong mabuti, hindi dahil sa tayo ay mga mababait na tao o magagaling na tao, hindi po, kundi hindi dahil tayo matulungin na tao, kundi ang pagpapala po ng Diyos ay ipinagkakalob niya sa atin on account of His Son, Jesus Christ. No? Kung tayo po ay walang kaugnayan sa anak, kung tayo ay walang kaugnayan sa Panginoong Hesukristo, then the Lord will not entrust to us yung kanya pong blessing because we will not be able to handle it. And then, kung tayo po ay nasa wastong maturity na, and that's the time that the Lord will entrust to us His blessings. No? Kasi baka ikapapahamak lang ho natin kung ibibigay ng Diyos sa atin ang pagpapalang hindi naman natin kayang i-handle dahil sa ating pong immaturity. And nakita rin ho natin ang isang principle dito because Abraham was obedient to the Lord, because Abraham was faithful to the Lord. Kaya nakita ho natin na yung future Torah, no, yung future law ay inireveal na ng Diyos kay Abraham. So, another principle that we can learn, na if we are faithful to the Lord, if we are obedient to the Lord will surely reveal Himself to us little by little. And by doing so, tayo po ay nagmamature at tayo ay nagkakaroon ng mas malalim na pananampalataya. At sa ating pong pagmamature, sa paglalim natin sa pananampalataya, then nakikita ng Diyos kung nararapat nang ibigay sa atin yung blessing na dapat niyang ibigay dahil panahon na at kaya na nating i-handle yon. Pero kung hindi ho tayo magmamature at we will remain immature in our faith, in our obedience sa ating Panginoon, then hindi ho ipagkakaloob ng Diyos ang mga blessing na imbis na maging blessing ay maging kapahamakan lang natin dahil hindi natin kayang at hindi natin alam i-handle. Okay? Now, going back po sa verse 14, Abraham got up early in the morning. Siguro, hindi ko po alam, baka hindi makatulog dito si Abraham eh. No? Imagine niyo po, dahil sinabi na ng Diyos sa kanya eh. Ang Diyos na ang nag-utos, hindi po si Sarah. No? Ang Diyos na nag-utos. Kaya po, sabi ko kanina, yung sinasabi ni Sarah na yun kay Abraham, yun ay kalooban ng Diyos. Na hindi alam ni Abraham na yun ay kalooban ng Diyos,
kaya siya kaya ho siya nagagalit, kaya siya in distress, no? Dahil doon. Pero dahil kinausap na siya ng Diyos at ipinangako na sa kanya yung si Ismael, gagawin kong nation yan, no? Dahil nanggaling siya sa iyo, so nakampante na ho marahil si Abraham dito. Kaya maagang-maaga pa ay kumuha na siya ng tinapay at kumuha na siya ng jar of water or skin of water at ibinigay niya ito kay Hagar. Inilagay niya ito sa kanyang balikat at doon sa bata. Nai-imagine niyo po ba yung senaryo dito kung gaano kabigat para kay Abraham, no? Pero dahil sinabi ng Diyos, gagawin niya. Inuutos ng Diyos gagawin niya. So kaya sabi dito, then he sent her away. After leaving, she wandered in the desert around Beer-sheba. Now, nag-ship ang senaryo. Punta na ho tayo sa senaryo naman ni Hagar. When the water in the skin was gone, she left the child under a bush. Ubus na ho, no? Ubus na ho ang tubig nila. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang tubig, lalo na kung ikaw ay naglalakbay sa disyerto. Ubus na ho. At ang sabi doon, and went and sat down, looking the other way, about a bow shot's distance from him. So sa madalit salita, iniwanan niya ho si Ismael. Bagay, si Ismael ay binata na Iniwan niya, lumayo siya, ano po ang dahilan? Sabi niya rito, I cannot bear to watch my child die. So she sat there, looking the other way. Ayaw niyang tingnan, no? Crying out and weeping. So sino daw po ang umiiyak? Umiiyak ko si Hagar. Iniwanan niya, binata na yung anak niya, nasa disyerto sila. Mahal niya yung anak niya. Wala na silang tubig at wala silang makunan na tubig dun sa paligid. Lumayo siya dahil ayaw niya makitang namamatay yung kanyang anak sa uhaw at sa gutom. Umiiyak siya, no? Crying out and weeping. Matindi yung panaghoy ang pagtangis ni Hagar dito. Now, kapansin-pansin po sa verse 17 ang sabi, God heard the boy's voice. Sino ho ang umiiyak? Si Hagar. Kaninong boses ang nadinig? Kay Ismael. No, kasi sabi po, God heard the boy's voice. And the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, what's wrong with you, Hagar? Don't be afraid, because God has heard the voice of the boy in his present situation. Bakit hindi si Hagar? Ang sinabi sa atin sa verse 16, si Hagar ang umiiyak. Si Hagar ang tumatangis. Si Hagar po ang may panaghoy. Pero ang nadinig ng Diyos ay ang boses ng bata, ang boses ni Ismael. Now, meron pong principle na nakapaloob dito, mga kapatid. Ito po ay dito po sa chapter na ito ay laging binibigyan yung emphasis ng his son, his son, his son. Meaning to say, the principle behind this, mga kapatid, kung bakit yung anak, no? Yung anak ang napakinggan. Because ang principle po na nakapaloob dito is the blessing will come from the son. Meron pong ini-establish na dito na principle ang Diyos na ang pagpapala ay makukuha mula sa anak, no? At ito po ay siyempre tumutukoy po ito sa anak ni Abraham, no? Sa seed of Abraham, ang Messiah na walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. So the principle na nakapaloob dito is we can only get the blessing, no, through the Son, which is of course wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya po ang nadinig dito is the boy's voice, no? Yung boses ni Ismael at hindi yung iyak ni Hagar. Hindi yung pagtangis ni Hagar. Hindi po yun ang binibigyan ng account dito. Ang binibigyan ng account dito ay walang iba kundi po yung anak. No? So sabi diyan, what's wrong with you, Hagar? Don't be afraid or don't fear.
alam mo natin pag sinabing don't be afraid, hindi naman sasabihin nito kundi natatakot. Talagang natatakot na si Hagar. Imagine sila lang mag-ina, marahil ang nandoon, wala akong tutulong sa kanila. So ang fear po mga kapatid, alam natin hindi galing sa Diyos siya, no? Ito ay galing po sa kaaway, galing kay Satan yan, naglalagay siya ng fear sa puso natin. But ang ano po ay ang galing sa Diyos ay faith, no? Sabi po diyan, don't be afraid because God has heard the voice of the boy in his present situation. So hindi lingid sa kaalaman ng Diyos kung ano nagaganap sa kanilang mag-ina. Sabi po sa verse 18, get up, lift the boy up, and hold him tightly in your hand because I am going to make him a great nation. No? Again, let me emphasize on that. God will make Ismael a great nation. But God did not promise any land to Ismael and to Hagar. But he promised na magkakaroon siya ng great nation, meaning maraming tao. No? Yung mga maraming tao. Okay? Then God opened her eyes and she saw a well of water. So she went, filled the skin with water and gave the boy water to drink. No? So kapansinin niyo po, no? Gave the boy water to drink. Now, verse 20, God was with the boy and he grew. So you see, hindi siya yung hindi po siya yung anak sa pangako, pero hindi siya iniwanan ng Diyos. Now, bakit to? On account of Abraham. Remember kung ano po ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Because ang Diyos ay nakipag-covenant kay Abraham. No? So God was with the boy and he grew. He lived in the desert and became an archer. So sila po ay napadpad doon sa tinatawag na Paran Desert sa verse 21. He lived in the Paran Desert and his mother chose a wife for him from the land of Egypt. Actually, ang kanila pong tiniran ay yung tinatawag na Arabian Peninsula. At doon po nagsimula ang Arab nation, no? Now, ang sabi diyan, he lived in the desert and became an archer. Pansinin niyo po, anong naging kinalakihan ni Ismael. Siya po ay naging magaling na mamamana. So meaning, the blessing that the Lord gave to them was more on the physical and not on the spiritual. So they were blessed with physical. They were blessed with material. No? Si Ismael po ay hindi naging spiritual leader. Siya po ay naging archer. Siya po ay naging magaling. Pag sinabi nating archer, pag sinabi nating bow, ito po ay weapon for war, di ba? So naging magaling na mananandata siya. So it's more on the physical na pinagpala ng Diyos si Ismael at ang kanyang ina na si Hagar. So at nakapangasawa siya at ang nakapangasawa po ni Ismael ay isang Egyptian. And when alam mo naman natin in the Bible na ang Egypt pag nababanggit, it talks about worldly, no? Kumbaga ito po ay sinful, no? Pagka sinabing Egypt at pag sinabi pong Egypt, ito ay lugar na kung saan po ay kung saan naging mananakop sila itong mga Egyptians na ito. So yan po ang katangian. So ito ang napangasawa ni Ismael. Okay? Now, I think I have to stop from here po, no? I think I have to stop. Tatapusin ko na ho dito, babalikan na lang ho natin yung 20 and the remaining verses ng chapter 21. Dahil dito po panibagong nag-shift na naman ng panibagong kabanata. Tapos na po yung kabanata nung kay Hagar at kay Ismael. Tapos na po yung kabanata kay Abraham at kay Sarah. Ngayon naman po ay kabanata ito ng kay Abraham at kay King Abimelech, kung natatandaan niyo po si Abimelech. So panibagong chapter ho ito. So we will go back to this next Sunday po para tapusin natin yung Genesis 21.